Hello! Good morning! Ang video naman natin ngayon ay tungkol sa kalamansi. Dito po ngayon tayo sa tapat ng ating bunga ng kalamansi. Ang puno ng kalamansi, kita niyo po. Ibibigay ko po sa inyo ang iba't ibang kaalaman tungkol sa kalamansi. Ang kanyang health benefits, ang pwedeng gamitin, at kung paano magtanim. Kaya samahan niyo po ako sa video na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit all the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Ayan. So ang kalamansi po, ganito ang itsura kapag pwede na po siya gamitin. At kapag hinog naman po na siya ay nagiging dilaw. Nagiging dilaw po siya. So ang puno niya po ay ganito kataas at humihigit pa ang taas nito hanggang 6 meters. Ang pagtanim po ng kalamansi ay pwede pong sa buto nag-uumpisa. So yung po mga buto nyo, itanim nyo lang sa lupa na medyo basa-basa at hayaan nyo lang siyang tumubo. At meron naman pong paraan na tinatawag nating marketing. Pwede po yan sa mga magugulang na pong sanga, ay lagyan nyo ng lupa at paugatin. At tapos po ay ililipat na, kapag may ugat na po yung lupa na iminarkot natin, ay tsaka po siya ilipat sa ibang lugar ng pagtataniman. So pakita ko po sa inyo isang sample natin na inilipat ng pinagtaniman. Ito po yung inilipat natin na nasa 12 inches pa lang ang laki. Yan, tingnan nyo po. Ito ang dami niya. So nilagyan ko po siya ng parang bakod na mga stick para po hindi siya galawin o kainin ng mga hayop kagaya ng pato o manok. Para po sa inyong kaalaman, ang pong kalamansi ay may scientific name na Citrus microcarpa portanella. Yan. So ito po ay tinatawag sa iba't ibang probinsya ay kanya-kanyang may pangalan. Kagaya po dito sa Bicol, ang tawag po sa kanya ay lemon. Ang iba po ay tinatawag siyang lemonsito. Sa ibang lugar naman pa ay calamondin at sa Ingles ay Philippine lime. So ito po ay tumutubo dito po sa Pilipinas, sa South China, sa Taiwan, sa Borneo at sa mga iba pang tropical countries. Ito po ay karaniwan pong ginagawang ornamental plant. So yung iba po ay tinatanim lang po ito sa tabing bakuran, sa patio, pwede rin po sa paso, sa sako, ano po, sa garden, sa terrace. Ayan. At siya po ay attractive kapag ito po ay maraming bunga o namumunga na. Ayan. So ang pagtanim po mula sa buto, ipinakita ko na po. At meron pa pong paraan yung pong marketing. May nabibili po yan sa mga naglalako sa palengke na tubo na at may bunga na. Ayan. So marami pong pakinabang ang ating kalamansi. Kagaya po ng ating damit na puti, kapag po nakalawangan, pwede po itong pambleach. Nakatanggal po siya ng kalawang. Yun naman sa atin naman ay ginagamit natin itong juice. Karaniwan natin itong juice o pagtimpla sa pagluto. Kagaya nga po ng pagsisigang, sinigang ng mga isda. Ayan, pwede po yung lemonsito sa pagsisigang and sa pagmamarinade po ng iba't ibang klaseng putahe. Kagaya po ng dito po sa Bicol, karaniwan na isinasama to sa putahe ng bistik. Ayan. Ito pong kalamansi ay high sa vitamin C. Marami po siyang content na vitamin C, so nakakapag-boost ng immunity sa ating mga respiratory issues, sa pag-ubo, sa sipon, sa sore throat, ay nakakagaling po ito. At pwede rin po siyang detoxifier at sa ating pagtulong sa pagpababa ng timbang. So sa mga overfat, sa mga obese, maganda po ito po ay pampa-weight loss. Dahil ito po ay may sangkap na pwede pong magpa-reduce ng cholesterol at nakapag-treat ng acne sa mga kutis niyo po. Yan. And dandruff. Yan, meron po itong panggamot sa dandruff sa mga ating mga balakubak. So bigyan ko po kayo ng mga key medicinal use. Number 1,
high concentration of vitamin C. So pag high concentration ng vitamin C, nakapag-increase po siya ng white blood cell, ano? Sa production niya. And nakakatulong siya sa lumaban sa mga infection, ang vitamin C, at kung ano na pang karamdaman. Number 2, yung pong respiratory relief. Para po siyang natural expectorant. Kapag tayo nag-uubo, ay uminom po tayo nito at natural expectorant po yan. Dahil ito po ay may kakayanan na mag-break o lumusaw ng plema at yung mga mucus, mga sipon. Ayan. Tsaka nakakapag-is na siya na congestion nyo o sa paghinga. Ayan. And number 3, siya po ay mahusay sa heart health natin. Okay, so kung may problema tayo sa puso, maganda rin po ito. At meron pa po itong sa cholesterol, no? Nakakapagpababa po ito ng cholesterol dahil ito po ay nagko-contain ng pectic soluble fiber. Di po ba meron itong mga orange na parang mga pulp? Yeah, may mga soluble, may fiber po siya na nalulusaw at siya po ay mahusay na pag-reduce ng LDL o bad cholesterol. And mahusay din siya sa cardiovascular health. Number 4, yung pong kanyang regular bowel movement. Sa tiyan po natin, mahusay po ito. No? Nakakapag-age sa pagdi-detox. Kung gusto nyo pong nagdi-detox, mahusay din po yung lemonsito. At mahusay din po ito sa liver, sa gallbladder, and sa kidney. Ayan. So marami po talagang health benefits ang lemonsito. Number 5, yung pong skincare. Skincare, ang ating cuties, di ba, natanda natin pag tayo po may mga tagyawat o anumang mga buni, pwede po itong ipanggamot. Kaya ito po nakapag-treat ng acne, nakakapag-bleach ng freckles, no? Bleach ng freckles, at meron po siya ang antibacterial at skin infection, nakakagamot siya sa skin infection. So, maganda. Ano po? Maraming gamot para makukuha natin dito sa lemonsito. And, bukod dyan, meron po siyang natural remedies. Ano po yon? Kung tayo po may sore throat o inuubo-ubo, inom lang po tayo nito na maligamgam na isang basong tubig. Patakan po natin ng lemonsito, kahit mga 5 o 3, depende sa kakayanan nyo, sa asim. Kasi po, maasim talaga po ito. And warm po siya, maligamgam. And kung meron po kayong honey or sugar, lagyan niyo po siya. Yan, mas madali pong inumin natin, no? Tuwing umaga, isang baso, pwede po ito, no? And kasi nga po, ito yung natural remedy sa mga nangangati ating mga balat, insect bites, kinagat ka ng lamok, kinagat ng langgam, o putakte, pwede po siyang ipahid. Ano po? Dahil siya po ay may kakayanan makapag-reduce ng pamamaga o reduce inflammation. Bukod pa dyan, natural remedies po. Yun nga po, yung dandruff, balakubak, nangangati po ang inyong scalp or oily. Di po ba isinasama nga ito ng ating mga matatanda pag tayo naliligo? Ito po ay ikinukuskus sa buhok nila. No, dahil nga po ito po ay may kakayanan sa mga dandruff, sa itching na scalp o oily na scalp, ay mahusay po ang lemonsito. And number 7, metabolic management. Ayan, metabolic management. Yan po ay tukol naman po yan sa ating mga blood sugar, mga diabetic. Nakatulong po ito itong lemon sa ating may mga diabetic, lalo na yung mga sensitive po ito kasi sa insulin. Sana po marami kayong natutunan. Ayan, so disclaimer po, syempre, huwag naman po natin sosobrahan. Kasi po pag sobra po tayo sa lemonsito, kung tayo po acidic, bawal po ito. Lalo po siyang matitrigger ang acidic nyo. Kasi marami pong acid, maasim po ang lemonsito. So, alalay lang po ang pagtik. Isang baso, isang araw, okay na po yun. Pero kung hindi naman po kayo acidic at kaya, mas maganda po kasi marami po siyang
high sa vitamin C, no? Ito pong ating limonsito. Pakita ko po sa inyo. So, kapag po kayo uminom nito at meron kayong nagkakaroon ng excessive ang inyong pag-inom, pwede po siyang ma-irritate ang inyong stomach kasi nga po ay meron po siyang acid. Mataas po ang acid ng limonsito. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang dami na po niyang bunga. Ito, pag maliit pa po ito, ayan, ito medyo okay na po ito. Ngayon po ay gagawa tayo ng juice. Pili po tayo ng mga hinog na ito. Ayan. Ito malalaki na, oh. Ang sarap po ng may tanim na ganito, no? Sa inyong bakuran, hindi na po kayo kailangan bibili kung kailangan nyo sa po pagluluto o sa ano pa mang mga pang araw-araw. Kunyaya na po, pag naglalaba, meron kayong kailangan na tanggalin ang mancha or pambabad po sa mga puti yung mga damit, nakakaputi po ito, no? Kasi po, mayroon po siyang bleaching. Yan. Gawa po tayo ng juice. Ito po, maghiwa po tayo ng gagawin nating limonada o juice. Tama na po natin itong hinog at patak po natin sa ating baso. Yan, then lagyan natin siya ng lukewarm water. Lukewarm water. Okay. Natin siya ng konting sugar. Haluin na po natin. Kita nyo po, yung kanya pong buto ay nasa ilalim. Yun niya po yung buto. Pag ito po yung matamis ang pagkatimpla o labis ang tamis, umaangat po yung buto. Napansin nyo po yan pag nagtitimpla kayo ng limonada. Ayan, nasa ilalim po siya, hindi po siya masyadong matamis. Tama lang po yan. Ayan, so nakatimpla na po tayo ng ating limonada. Makita nyo po, may 4 pong lemon o limonsito ang ating hiniwa at pinatak dito, ano? So nandun po nag-subside yung kanyang mga buto, hindi po siya umangat. Pero kapag po ay tinamisan nyo po ang paglalagay ng asukal, ay sigurado angat po yung mga buto niya. Okay? So yun, inom po tayo nito. Lukewarm lang po siya. Samantalang po lang ito sa inyong kung kayo pa may sore throat. Tandaan po na kapag meron po tayong isang basong lemonade isang araw-araw, para na rin po tayong nag-take ng vitamin C. Isang tableta ng vitamin C. So yun po ay may synthetic pa po yun dahil may mga preservative na nilagay. Ito po ay natural na natural. Wala pong halong chemical. Walang halo. Organic. Walang halong chemical po ito. So yun, mag-leave po kayo ng comment at babasahin po natin dyan sa ating susunod na video kung ano po ang gusto nyong malaman ng mga prutas o tanim o herbal. Malapit na nating maubos. Ayan, maubos na po natin. Ayan, tandaan po na ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Kaya ingatan po natin at sa ating pong pag-iingat, gamamit po tayo ng mga natural, organic. Kaya kung marami po kayong tanim dyan sa inyong mga paligid,
tuklasin natin at magkaroon po tayo ng kaalaman. Dahil tandaan na ang may kaalaman ay hindi nalalamangan. Maraming salamat. God bless. See you soon. Kung nakabot po kayo sa video na ito, maraming salamat at alam ko po na kayo rin po ay nag-concern sa inyong mga health issues. Kaya pwede po kayo mag-iwan dyan ng comment and please subscribe na rin po kung hindi pa kayo nakasubscribe. See you!